uh, ito yung bagong offset natin ginawa. Ang tawag nila rito plug and play. Makikita nyo nakahiwalay. Ito siya, let's say for arm score yan, no? Let's say ito yung arm score. Ayan, tatanggalin natin yung yung valve sa dulo. For arm score to, dito SPMC pwede rin kasi same size naman siya, so pwede SPMC. Kaya lang doon sa dulo ng SPMC, kaya lang ang dulo kasi nun is thread nya nasa loob unlike sa arm score. So arm score talaga to. So yan, since natanggal na natin to, kinuha naman natin tong cup, ilalagay natin muna siya dito. Yan, kaya ano to nakahiwalay siya dito kasi hindi mo mailalagay ito dito magagaling sa dulo kasi malaki itong, kaya kailangan mas maliit yung parting may thread tapos may o-ring. Yan. So ilalagay natin siya dyan, ipapasok na natin yung thread nya. Yan, mahaba naman yung thread nya, ang daming ikot. So yan, ikpitan ng konti, yun. So tama-tama lang yan, oh. So dito, kunyari ito yung tube, yung inyong plenum, ayan, ilalagay nyo na ganon. Hindi ko lang ito nilagyan ng o-ring, dalawa yung slot ng o-ring dito. Ayan, ito kasi dito ayan. Tapos yung ipinanlalaki is ito. Kaya gano'n, kinuha lang natin para ito naman yung ilalak nya. Tanggalin natin. Ito naman yung ipasok natin. Sakto-sakto yan. Yan, tapos ito iikpitan nyo na. At yan naman ipasok na sa loob. So pansin nyo yan. So matibay na pag ganito kasi yung arm score dito makikita nyo ang haba ng thread nya. So ayan na siya. So buo na. Yung ano na lang is kulang na lang is etong output gauge. Ayan. So hindi ko na masyado higpitan kasi kailangan na natin ng wrench para isagad yan. So ito na siya, buo na. Ayan. Kung gusto nyo makita yung alignment nya with regulator, so ito yan. Lalagay natin yung regulator nya. Yan. So yan. So yan, makikita nyo yung dalawang gauge yan, dito yung barrel, dito dadaan na gano'n. So yan at buo na, makikita nyo yung quick fill at saka gauge yan nandyan. Okay naman yung alignment nya, tuwid na tuwid naman. Ayan. So ito na siya. So kakalasin natin ulit para makita nyo yung itsura niya, yung pagkakalas, para din tuloy pag kailangan i-maintain. Let's say may sira ng o-ring, ganito na yung pagkalas. Ayan, alisin nyo na to, pwede na alisin nyo. Ayan, regulator muna, tapos itong gauge, habang meron pa kayong mahawakan dito o pwede ilagay sa gato, pwede nyo natanggalin yung gauge kung yung gauge yung ano, pero hindi nangyayari yan doon sa mga kalimitan. Sa experience ko, ginagawa natin, pag yan nakalagay dyan, halos ano na yan, hanggat hindi nasisira itong gauge, hindi nakakaproblema ito sa singaw. Ang gauge lang mismo ay masisira yan, maaring hindi na siya pumapalo or hindi na siya bumabalik. So ito naman tatanggalin natin. Yun, pwedeng higpit kamay yan kahit dun sa ano nyo na, sa airgun nyo na, pwedeng higpit kamay lang yan, hindi nyo kailangan gamitan niya ng wrench. Yun, so nakita nyo bunot na. Ayan, ito na lang yung natitira. So dito yan, medyo ano, mahigpit kung saan humihigpit hindi ko makuha. Tingin tayo ng ano na pang grip, madulas na yung kamay ko Ayan, hindi ko makuha.
Yun. Kamay din. Oh. Ayan. Ito kasi, paliwanag ko sa inyo to. Ito kasing may groove siya ng o-ring, yan, mapapansin nyo. Andyan siya, nakalubog dyan yung o-ring, and then may groove siya rito. Ayan. Ayan, mapapansin, may groove siya. Tapos yan dyan. Pakita ko lang sa inyo kung paano to nagsisil. So, ayan. So, yung o-ring no, nakatago na. Ayun, mapapansin nyo, walang ano, wala kayong makikitang siwang. So walang lalabasan yung o-ring kapag nandyan siya sa loob, kaya wala siyang chance makasingaw. Ayan. So buuin ko na ulit ito para makita nyo. Ayan, dito familiar na dito yung may mga arms core ng airgun. Alam na halos nila ito i-repair dahil sa si Otto ganyan din naman, nagre-repair naman, nagkakalas din ito. Ayan. So ayan, hanggang dito na lang po. At maraming salamat ulit sa panonood nyo sa video natin. Sana may makatulong ng konti kung paano i-repair ito, kung paano palitan yung o-ring. Yun nga yung nakakalas siya. So pinakita ko naman sa inyo kung paano talaga kalas-kalasin ng hiwa-hiwalay